Mula sa pag-aayos ng mga gamit, ay napatingin si Isabela sa pinto nang bumukas ito bigla. At mula doon ay pumasok si Lucas na may pagod na muka. "Himala at umuwi ka na maaga, sir." Nakangiting nilapitan ni Isabela si Lucas at kinuha ang mga dala nito. "Masyado mo ba akong na-miss kaya kaagad umuwi?" "Huwag kang mag-alala, Sir Lucas. Kahit bukas ka umuwi, nandito pa rin naman ako." Sa gulang na 20 taon, ay nagtatrabaho bilang katulong sa isang malaking mansyon si Isabela na pag-aari ni Lucas, isang kilalang CEO na 39 years old. Sa pagiging abala ni Lucas sa negosyo nito, ay hindi na nito nagawang mag-asawa, kung kaya kumuha ito ng personal na katulong upang pangalagaan ang bahay niya. "Huwag ngayon, Isabela. Masakit ang ulo ko." Sagot ni Lucas, na pabagsak na umupo sa sofa, ngunit agad itong napatayo ng matusok ng kung anong bagay ang puwet niya. Nakaramdam din ito ng pagkapaso. "Aray! Isabela, ano to? Bakit may baso sa sofa? Ang init!" Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Mabilis namang lumapit sa sofa at pinulot ang kanyang baso doon. "Sir, bakit niyo inupuan ang kape ko? Nakita niyo na, natapon pa. Alam niyo bang ilang oras akong nasa kusina para lang makakuha ng tamang timpla nito? Bakit ka kasi nagkakape ng ganitong oras? At talagang sa sofa mo pa nilagay?" Nakapamewang na tanong ni Lucas. Nabahagya pang hinimas ang pang-upo. "Nanonood ako, kaya kailangan ko ng pampagising." "Bakit ka ba kasi umuwi? Hindi ba at abala ka sa trabaho mo? Alauna na ng madaling araw, tapos ganun ang laging uwi mo. Pero ngayon, 11:00 pa lang, sir. Nakakagulat." Malakas ang boses na sabi ni Isabela na siyang kinasakit lalo ng ulo ni Lucas. Hinilot niya ng bahagya ang kanyang sentido. "Malamang, bahay ko to. Uuwi ako sa oras na gusto ko. Linisin mo yan dahil dito ako matutulog." Tinuro ni Lucas ang sofa kung saan natapon ang kape ni Isabela. Kumunot ang noo ng dalaga. Binalingan ng kwarto ni Lucas na makikita mula sa baba. Tinuro yun ni Isabela na sinundan ng tingin ni Lucas. "Matulog ka sa taas. May kwarto ka naman. Bakit ka dito matutulog? Halika nga, ang laki mo na pero gusto mo pa rin na hinahatid ka sa kwarto mo. Baka gusto mo lang talaga na kasama akong pumunta sa kwarto mo. Gusto mo akong katabi?" Madaldal na hinilan ni Isabela si Lucas patungo sa kwarto nito. "Bitiwan mo nga ako kung ano-ano sinasabi mo. Baka nakakalimutan mo na amo mo ako at wala kang karapatan na kausapin ako ng ganyan." Inis na binawi ni Lucas ng kamay kay Isabela at naunang maglakad dito. Pumasok si Lucas sa kanyang kwarto at pinagsarahan ng pinto ang dalaga. Maaga siyang umuwi upang makapagpahinga dahil alam niyang magiging abala na naman siya bukas at sa susunod pang araw. Kung hindi dahil sa advice ng kanyang kaibigan, hindi siya uuwi. "Sir Lucas, baka gusto mong kantahan kita para makatulog? Maganda ang boses ko. Alam mo bang nanalo ako sa amin sa paligsahang kumanta? Maraming nagsasabing kasing galing ko si Barbie Fortesa. Sabi ko sa iyo, maganda talaga ako." Nagsalubong ang kilay ni Lucas. Naniningkit ang mga matang. Napatingin siya sa kanyang pinto. Iniisip na si Isabela ito. "Di ka ba titigil? Baka gusto mong sa labas matulog. Balik sa kwarto mo." Gigil na sabi ni Lucas. Pilit pinipigilan na huwag sumabog sa inis sa dalaga. Hindi alam ni Lucas kung matutuwa ba siya o maiinis sa ugaling meron si Isabela. Tinanggap niya ito dahil akala niya ay maaalagaan siya at mapapadali ang ginagawa. Ngunit mukhang mapapadali yata ang buhay niya dahil dito. Bagaman inaamin ni Lucas na sa kabila ng pagkayamot niya kay Isabela ay masaya siyang kasama ito, sa ilang taong pagtatrabaho nito sa kanya ay nagawa nito ng maayos ang trabaho at naiwasan ang pagkaabala niya sobra sa trabaho. "Ito na nga, aalis na. Pero manonood pa ako ah. Sinabi na kasing palagyan ng TV yung kwarto ko eh. Ang yaman-yaman mo naman pero masyado kang madamot sa akin. Saan ang katarungan dun?"
Ginagawa ko naman ang trabaho ko. Nakangusong napatigil si Isabela sa pagsasalita nang marahas na bumukas ang pinto. Sinabi nang bumalik ka na sa kwarto mo. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mong babae ka? Sa pagkakaalam ko, masunurin naman ang mga magulang mo. Masama ang mukhang asik ni Lucas. Napalabi si Isabela. Gusto ko ng TV. Pero ayaw mo akong bilhan. Ang kuripot mo naman. Yung TV na lang sa sala ang ililipat ko sa kwarto para doon na lang ako manonood. Minsan kasi sumasakit na yung likod ko eh. Oo na, ang ingay mo. Magpapabili ako kay James bukas. Tumigil ka lang. Sumasakit lalo ang ulo ko sa'yo. Alis na. Malakas na sinara ni Lucas ang pinto niya, ngunit nang maisara ay hindi mapigilang mapangiti siya nang hindi niya napapansin. Masayang bumalik si Isabela sa sala at nanood. Ngunit nakapaskil sa kanyang labi ang malapad ng ngiti. Dahil sa sinabi ni Lucas, ay maaga rin nagising si Isabela. Pinagluto niya ng agahan ng binata. Ang gatas ko, Isabela. Pumasok si Lucas sa kusina habang inaayos ang necktie nito. Nakita ni Isabela ang hirap nitong ayusin iyon kaya napangisi siya. Hinayaan niya muna ito at ginawa ang gatas nito. Alam ni Isabela na kapag napiko nito kakaayos sa necktie, ay siya ang tatawagin nito para mag-ayos. Hirap ayusin. Ito na ang masarap kong gatas, galing sa akin, puro at walang halong bakterya, sir. Nilapag ni Isabela ang basong gatas sa tabi nito. Simula noon, ay hindi na umiinom ng kape si Lucas. Tanging gatas ang iniinom nito sa umaga. Hindi pinansin ni Lucas ang sinabi niya, imbis, hinila siya nito at pinahawak sa kanyang necktie. Ayusin mo, madadagdag ito sa trabaho mo. Napangiwi si Isabela ngunit inayos ang necktie nito. Bakit ka kasi nagsusuot nito kung di ka naman marunong mag-ayos? Magsando ka na lang kaya, sir. Sinamaan siya ng tingin ni Lucas. Nang matapos siya, ay saka lamang inubos ni Lucas ang gatas, saka ito tumayo. Ngunit pinigilan ni Isabela. Di ka kakain? Pinaghanda kita ng agahan kaya dapat kumain ka. Upo ka, sir, at ubusin itong lahat. Alam ko magiging abala ka na naman mamaya sa trabaho at makakaligtaan mong pagkain. Muling pinaupo ni Isabela si Lucas na sa lubong ang kilay. Pinuno ni Isabela ang pinggan ni Lucas ng pagkain, kung kaya hindi napigilan ni Lucas na magreklamo sa kanya. Tama na, hindi ako katulad mo na kayang ubusin yan. Ako na ang kukuha, gagawin mo pa akong baboy. Naghalo-halo na yung pagkain sa pinggan ko. Asik ni Lucas na kinaismid naman ni Isabela. Kinuha niya kay Isabela ang sandok. Kibit balikat na ibinigay ito ng dalaga at nakangiting umupo sa harap nito. Nakatingin lamang si Isabela kay Lucas habang kumakain ito. Dahil sa pagmamadali ni Lucas ay hindi na niya nagawang sitahin si Isabela. Nasasanay na rin siya sa palaging ginagawa ni Isabela na para bang isa siyang pelikula na gustong-gusto nitong panoorin. Nang umalis si Lucas, ay nagsimula nang maglinis si Isabela. Dahil hindi naman marumi ang bahay, natapos agad ni Isabela ang ginagawa. Agad siyang nagluto para sa tanghalian. Lucas Bransandejas, nandito na ang pinakamagandang si Isabela Buenafe, ang Diyos ng buhay mo. Binuksan ni Isabela ang pinto ng opisina ni Lucas ngunit natigilan siya nang mabungad sa kanya ang dalawang kaibigan nito na nakaupo sa harap nito at seryosong nag-uusap. Napatingin ng mga ito kay Isabela. Nagulat ang mga itsura. Bakit kayo nakatingin? Para lang kay Lucas ang pagkaing dala ko. Kayaman-yaman nyo, umaasa kayo sa libre. Maghanap kayo ng tagaluto nyo na makatikim kayo ng libre. Masungit na, inilagay ni Isabela ang dalang lunch bag sa mesa ni Lucas. Wala pa nga kaming sinasabi. Tumingin si Kale kay Lucas. Kung hiramin ko kaya muna tong si Isa, gagawin kong tagaluto. Hindi ako papayag dyan, pre. Ako ang nauna kay Miss Isa, kaya sa akin muna siya magsisilbi. Sagot naman ni Lloyd. Napangiwi si Isabela nang pag-agawan siya ng dalawang kaibigan ni Lucas. Iiling-iling siyang nag-ayos ng mga pinggan. Akala ni Isabela ay hindi na sasagot si Lucas.
Dahil nang pumasok siya kanina, ay nasa papeles na hawak nito ang buong atensyon. Huwag niyong pakialaman ng akin. Sa akin lang siya magsisilbi kaya magsialis kayo. Kanina niyo pa ako kinukulit. Wala naman kayo importanteng sinasabi. Alis, may ginagawa ako. Seryoso at naiiritang saad ni Lucas. Tumayo pa at hinawakan ng dalawa sa balikat at tinulak palabas sa opisina nito. Bahagyang napangiti si Isabela sa unang sinabi ni Lucas. Kaya masayang pinaghandaan niya ng tanghalian nito at hinayaan ang magkakaibigan na magkulitan. Hayaan mo muna kami magpaalam kay Miss Gisa. Yumuko si Lloyd upang kumawala kay Lucas at patakbo itong nagtungo kay Isabela. Paalam Miss Isa, pinapaalis na kami ng amo mong masungit para suluhin ka. Kita tayo sa susunod. Mabilis nitong niyakap si Isabela na kinasama ng tingin ni Lucas. Kaya bago pa makalayo si Lloyd, ay kinuha ni Lucas ang unan sa sofa at tinapon yon sa kaibigan na sapul naman sa ulo at bahagyang tumama ang noo sa pinto. Ayan, yakap pa. Siloso kasi ang kaibigan natin, iinisin mo pa. Natatawang binatukan ni Cale si Lloyd. Naiiling na tiningnan ni Isabela ang mga ito. Minsan, naaawa siya kay Lloyd dahil ito ang laging kawawa sa dalawa. Ngunit pakiramdam ni Isabela ay sinasadyang inisin ni Lloyd si Lucas. Dahil yun din ang gawain niya, ay tinutulungan niya ito minsan na gawin yun kay Lucas. Umalis na kayo. Sinara ng malakas ng binata ang pinto at inis na bumalik sa pwesto nito. Anong tinitingin-tingin mo? Salubong na ang kilay ng balingan si Isabela. Napapalabing inuso ni Isabela ang nakahandang pagkain sa maliit na mesa ni Lucas. Ngunit imbis na lumapit si Lucas, ay kinuha niya ang papeles saka bumalik sa pagbabasa nun. Sir Lucas, nakahanda na ang tanghalian mo. Kumain ka na kaya na makauwi na ako? Sabi ni Isabela na kinatingin ni Lucas sa kanya. At makapagkita kay Lloyd? Hindi, dito ka lang. Nagtatrabaho ka sa akin kaya hindi ka maaaring makipagkita sa iba. Lalo na sa mga kaibigan ko. Naiintindihan mo ba? Seryoso at walang emosyon na mukhang sabi ni Lucas na kinataka ni Isabela. Anong pinagsasabi mo dyan, sir? At aba, sir, personal ko ng desisyon yon kung makipagkita man ako sa iba o hindi. Saka malay mo, isa pala sa mga kaibigan mo ang magiging kasintahan ko. Hindi na rin masama yun. Kung tutuusin, may itsura naman ng dalawa. Mayaman at may sariling paninindigan. Oh, san ka pa? Kay Lloyd at Cale ka na. Nakangising sabi ni Isabela, ngunit unti-unting nabura yun nang makitang patungo si Lucas sa pwesto niya. Anong sinabi mo? Galit na ang itsura ni Lucas, bagaman kahit ganun ay hindi siya nakakaramdam ng kung anong takot. Namilog ang kanyang mga mata nang hapitin ni Lucas ang bewang niya palapit sa katawan nito. Matalim ang tingin sa kanya. Huwag mong susubukan, Isa. Hanggat nasa puder kita, sa akin lang ang buong atensyon mo. Ayokong nasa iba yung paningin mo, nagkakaintindihan tayo? Napanguso si Isabela at sinusubukang itulak si Lucas palayo na hindi naman natinag. Sir Lucas, ayoko maging katulad yung walang love life. Abay sir, huwag niyo akong idamay dyan. Ayoko maging matandang dalaga, no? Gusto ko ng asawa at magkaroon kami ng anak. Sa huli ay nakawala si Isabela kay Lucas. Bumalik sa pag-aayos ng lamesa kahit maayos na yon. Nakita ni Lucas ang panginginig ng kamay ni Isabela kaya nangunot ang noon niya. Kumain ka na lang sir na makauwi na ako. Hindi ko natapos yung pinapanood ko kagabi dahil sa kagagawan mo. Naalala ni Isabela ang ginawang pagpatay ni Lucas ng telebisyon habang nanonood siya kagabi. Ang ingay mo talaga. Hindi ka pa mabubuhay ng hindi na ititikom yung bibig mo kahit isang oras? O maaari, kapag nanatili ka rito sa opisina ko, ay itikom mo yan. Naririndi ako sa boses mo. Sabi ni Lucas na bumuntong hininga. Naupo sa upuang nasa tabi niya. Tumaas ang kilay ni Isabela nang tingnan ng binata. Naririndi ka? Nakaka-insulto yung sinabi mo, sir. Kilala ang boses ko sa malambing na tono.
Nagustuhan nga ni Lloyd at Kaylang boses. Hindi na naituloy ni Isabela ang dapat sabihin nang pabagsak na inilagay ni Lucas ang kubyerto sa lamesa. May gusto ka ba sa mga kaibigan ko? Kanina mo pa sinasabi ang pangalan nila. Ni hindi mo nga nasasambit ang pangalan ko nang walang sir. Tumayo si Lucas at sapilitan na pinaupo si Isabela sa harap niya. Kumuha na isang plato at nilagay sa harap ni Isabela. Kumain ka bago umalis. Ang payat mo. Baka sabihin ng iba, ginugutom kita. Patpatin. Hindi ako patpatin. Kapre ka. Mas payat ka pa nga sa akin eh. Kasing payat mo yung dating babae mo. Hindi ba't modelo yon? Ba't ganun ang katawan, sir? Pang-aasar ni Isabela, ngunit naupo rin sa harap ni Lucas. Sinamaan siya ng tingin ni Lucas ngunit sinawalang bahala lamang yun ni Isabela na ngayon nasa pagkain na ang atensyon. Ang totoo ay kaya siya nagutom dahil sa pagtakbo niya kanina upang habulit ang holdapper. Nakita ni Isabela na kinuha nito ang bag ng isang matanda kaya walang pag-aatubiling pinahawak ni Isabela ang lunch bag sa matanda at hinabol ang kumuha sa bag nito. Salamat iha, hindi ko inaasahan na tutulungan mo ko. Sa dami ng lalaki dito na nakakita sa nangyari wala man nang ginawa. Ikaw nakararating lang hinabol mo pa talaga. Kaya nagpapasalamat ako. Gusto kong suklian ang kabutihan mo sa akin. Sabihin mo lang sa akin ang gusto mo at ibibigay ko. Naalala niyang sinabi iyon ng matandang babae sa kanya. Ngunit hindi yun tinanggap ni Isabela. Nakangiti niyang niyakap ang matandang babae. Hinihiling ko pong mag-ingat kayo sa susunod kasi hindi natin alam kung may katulad ko pang tutulong kapag nangyari ulit yun. Pagkatapos nun ay nagpaalam si Isabela sa matanda. Saka dumiretso sa kumpanya ni Lucas na malapit lamang sa pinangyarihan. May mali ba sa pagkain? Nagtaka man ngunit seryosong tiningnan ni Lucas si Isabela. Bumaba ang tingin nito sa plato niyang pinaglalaroan na pala niya gamit ang kutsara. Kung ayaw mong kumain, ilagay mo na lamang dyan. Pasensya na, kakain na nga. Sungit mo naman, sir. May buwanang dalaw ka ba ngayon? Nakangising nagpatuloy si Isabela sa pagkain. Tinutuon ni Lucas ang sinabi niyang manatili roon si Isabela. Kaya habang abala si Lucas sa pagtatrabaho, nandoon naman si Isabela sa kwarto doon at nanonood lamang. Lalabas lamang siya kapag nagugutom. Ang sekretarya ni Lucas ang bumibili ng pagkain gusto niya dahil hindi siya hinahayaan ni Lucas na lumabas doon. Huwag mo akong linlangin. Alam ko makikipagkita ka kay Lloyd at hindi kita hahayaan. Sinabi ko nang sakin ka lang. Bumalik ka sa loob ng kwarto. Nakasimangot na sabi ni Lucas na kinaikot ng mga mata ni Isabela. Dahil sa lihim na pagkagusto ni Isabela kay Lucas, ay hindi niya napigilan ng sariling bigyan ng kahulugan ang sinabi nito. Sa'yo nga lang ako, sir. Kayo naman, inaangkin niyo naman ako. Huwag kayong ganyan, sir, ah. Marupok ako. Dinaan na lamang ni Isabela sa biro ang nararamdaman. Natigilan si Lucas. Sa lubong ang kilay na sinundan ng tingin si Isabela, ngunit maya-maya ay isang ngiti ang namutawi sa labi. Umayos ka nga, ang bigat mo. Gigil na sabi ni Lucas habang buhat si Isabela. Inaantok ako, Lucas. Wala sa sariling saad ni Isabela na halos pumikit na ang mga mata sa antok. Napahinto si Lucas sa akmang pagbukas ng pinto ng kwarto nang marinig ang tinawag sa kanya nito. Can you say that again? Anong tinawag mo sa akin? Pigil ang ngiting tanong ni Lucas ngunit hindi na sumagot pa si Isabela. Iiling-iling na binuksan ni Lucas ang pinto at dahan-dahang inilapag si Isabela sa kama nito. Tinitigan pa niya ito bago umalis. Tinawag mo nga ako sa pangalan ko ng walang sir, pero tulog ka naman. Sa susunod, siguraduhin kong ikaw mismo mag-aalis niya sa pangalan ko. Lumabas si Lucas sa kwarto at nagtungo sa kanyang sariling silid. Nagising si Isabela na wala na si Lucas sa kwarto nito. Kaya inaasahan niyang nasa opisina na ito. Mas maaga siyang nagising ngunit mas maaga yata si Lucas para umalis. Nasisiguro ni Isabela na hindi yun nag-agahan. Kale, magandang umaga sa'yo. Pero mas maganda ako sa umaga. Nasa restaurant ka na ba ngayon? Si Kale ay may-ari ng
malaki at sikat na restaurant malapit sa kumpanya ni Lucas. Sa katunayan, ay ang kumpanya nilang magkakaibigan ay magkakatabi lang. Sa lahat ng bansa o lugar, ay magkakatabi lang ang tatlo. Napatawa si Cale. Tumango kahit hindi naman yun nakikita ni Isabela. Oo, may inaasikaso ako. Ano nga tin? May kailangan ka ba? Ano yun? At taos puso kong ibibigay sa'yo kahit puso ko at pagmamahal ko ay walang pag-aalinlangan kong ibibigay sa'yo. Napangiwi si Isabela. Masasabi mo pa kaya yan kapag sinabi kong dahil kay Lucas kaya ako napatawag? Nilapag niya ang cellphone sa lamesa at nagtimpla ng kape. Natahimik si Cale hanggang sa bahagya itong umubo. Ano nga ulit ang kailangan mo, Isa? Bilisan mo at may ginagawa ako. Pilit ang pagsusungit nito sa kanya. Hindi napigilan ni Isabela na matawa. Takot ka na niyan? Pero tumawag talaga ako kasi magpapadeliver sana ako ng pagkain ni Lucas. Hindi yun kumain nung umalis kanina. Sige, dadalhin ko ngayon. Doon naman ang punta ko. Sagot ni Cale. Dahil dadalhin mo naman doon, baka pwede mo ipaubos sa kanya. Itatapon ko kamo mga damit niya rito kung mag-iinarte siya. Hindi siya babae para mag-inarte. Kaya huwag siyang magkakamali. Picturean mo at ipasa sa akin kung naubos niya. Sige na, maglilinis pa ako. Aniya? Saka pinatay ang tawag. Nagsimulang maglinis si Isabela. Nang matapos niya ang buong bahay, saka siya nakatanggap ng message mula kay Cale. Isa iyong video kaya nang buksan niya ay napangiwi na lamang siya. Bumungad sa kanyang mukha ni Cale. Para itong nagwa-vlog sa video. Pinanood niya kung paano nito pinilit pinaubos kay Lucas ang pagkain. Alam mo ba pare kung ano sinabi ni Isa sa akin kung hindi ka kakain? Itatapon niya lang naman ang lahat ng damit mo. Isasama niya rin pati mga koleksyon mo ng relo doon. Nang hindi natinag si Lucas sa video, ay bumuntong hininga muna si Cale saka umupo sa harap nito. Huwag kang maarte, daig mo pang babae dyan. Mabuti pa daw si Lloyd kumakain kapag sinabihan. Kapag hindi ka pa kumain, makikipag-date si Isa kay Lloyd. Mula sa video ay nakita ni Isabela na natigilan si Lucas. Ang pagbabago ng ekspresyon nito ay malayang nakita niya dahil nakatutok lamang dito ang kamera. Napatawa si Isabela nang itigil ni Lucas ang ginagawa at padabog na nagtungo sa mesa nito kung nasa ng pagkaing dinala ni Cale. Maarte talaga. Ngunit nang isipin na pumayag si Lucas na kumain dahil sa huling sinabi ni Cale, dahil sa damdaming meron siya kay Lucas, ay nagawang bigyang kahulugan ni Isabela yon kahit na imposibleng magkagusto din si Lucas sa kanya. Kundi ko lang alam na kaya hindi pa rin siya nag-aasawa ay dahil may hinihintay siyang unggoy. Napairap si Isabela nang maalala ang nakita niyang litrato ng babae sa wallet ni Lucas na hindi alam ni Isabela na siyang pinsan pala ni Lucas. Iha, nagkita na naman tayo. Mula sa pagtingin sa maliit niyang bag ay umangat ang ulo ni Isabela at nakitang mula sa kanyang harapan ang isang matandang tinulungan niya. Nasa maliit siyang shop ng mga damit. Naisipan niyang bumili doon para sa mga pinsan at sa kambal na anak ng kanyang tita. Nakangiting lumapit siya dito. Nakita niya nakaayos itong damit ngayon, hindi tulad nung nakita niya ito. Ano pong ginagawa niyo dito, Nay? Kayo lang po ba mag-isa? Dapat ay magsama kayo para maiwasan yung mapahamak. May mga anak ka po ba? O apo man lang na pwedeng isama? Bumuntong hininga si Isabela at nakangusong tiningnan ng matanda. Sa amin sa probinsya na ay bawal umalis ang matatanda na walang kasama. Tumango naman si Lucita kay Isabela. Naaaliw siyang tinitingnan ng dalaga. Sa katunayan ay sinadya niyang magkita sila ngayon. Ganon din dito. Ngunit ayaw kong may kasama ako dahil pakiramdam ko ay limitado lamang ang bawat galaw ko. Hindi ko mapupuntuhan ng lugar na gusto ko dahil nagrereklamo ang kasama ko. Ayaw lang siguro nilang mapagod ka, Nay. Nakangiwing umiling si Isabela. Hindi. Nais nilang umuwi na. O mas gusto nilang mag-shopping buong araw at gumasta sa pera na hindi naman importante yung binibili nila. Tinitigan ni Lucita si Isabela at hinawakan ng kamay nito. Ngayon na nakita kita, gusto sana kitang iyain kumain. Pasasalamat ko man lang sa'yo na tinulungan mo ko.
Hindi ako tumatanggap ng pagtanggi kaya halika na. Sabi nito na kinasinghap ni Isabela dahil biglaan din itong hinila siya. Nay, wag naman kayo feeling malakas. Baka sumakit yung tuhod nyo. Mahirap na ha. Baka hindi kita mabuhat. Inalalayan ni Isabela si Lucita patungo sa lugar na gusto nito. Nang tumigil sila sa malaki at sikat na restaurant, ay napamaang si Isabela. Nay, mahal pang mga pagkain dito kaysa sa damit na suot natin. Doon na lang tayo sa karinderya. Libre na lang kita. Umiling si Lucita at bahagyang tumawa. Huwag kang mag-alala at apo ko naman ang magbabayad. Kasabay natin siyang kumain kaya walang dapat na problemahin. Naaaliw na sabi nito kay Isabela. Apo niyo ho? Gwapo naman po ba, Nay? Ireto niyo nga ako. Sige na, Nay, nang magka-love life naman ako. Ngunit ilang sandali ay napangiwi nang maalala ni Isabela ang kanyang among si Lucas. Nagbibiro lang po ako. Baka mapalayas ako sa bahay. Maarte ang amo ko. Ayaw niyang napupunta sa ibang atensyon ko na dapat ay sa kanya. Ang ibig kong sabihin sa trabaho. May gusto ka sa amo mo? Hayaan mo na yon, ipapakilala na lang kita sa apo ko. Sinasabi ko sa'yo, magandang lalaki ang apo ko. Sigurado akong lamang siya sa amo mo. Nakangiting sabi pa ni Lucita. Talagang gusto niya si Isabela. Kung mabibigyan ng pagkakataon, ay si Isabela ang gusto niyang mapangasawa ng apo. Maaari iyong sabihin ni Lucita sa kanyang apo, ngunit imposibleng pagtuunan nito iyon ng pansin lalo na at masyado itong abala sa trabaho. Saan tayo pupunta, Nay? Tanong ni Isabela nang igiya siya ng isang lalaki patungo sa isang silid. Kakain, hindi ba? Nasa pribadong kwarto ang apo ko. Takot yun sa mga babae. Natatawang sabi ni Lucita na kinatingin ni Isabela sa kanya. Hindi niyo naman siguro ako kikidnapin? O kukunin ang lamang loob ko, Nay? Tumigil sa paglalakad si Isabela at hinawakan ng kamay ng matanda. Huwag niyong gagawin sa akin yun, Nay. May pamilya pa po akong binubuhay. May pangarap pa po ako makapag-asawa kahit ayaw ng amo ko. Gusto ko pa pong halikan ng amo ko, Nay. Mariing ipinikit ni Isabela ang mga mata at pinagsiklop ang kamay sa harap ng matanda na nagulat pa sa mabilis niyang pagsasalita. Anong ginagawa mo? Para kang tanga riyan. Pumasok ka sa loob. Gusto mo bang ibigay ko na sa iyo ang halik na hinihiling mo? Kaya kong ibigay agad sa iyo yun. Kahit nasa harap natin si Lola. Nagulat si Isabela nang marinig ang boses ng kanyang amo malapit sa kanya. Kung kaya, mabilis niyang binuksan ang mga mata na agad na tuon sa lalaking nakatayo sa pinto. Sir Lucas, ikaw po ba talaga yan? Anong nakain niyo at lumabas ka sa lungga mo ng ganito kaaga? Anong ginagawa niyo po dito? Lumapit si Isabela at hinawakan ang braso ni Lucas upang masiguro kung totoo nga ba ang binata. Totoo ka. Akala ko isa kang imahinasyon lang. Walang naging reaksyon si Lucas. Ngunit tiningnan nito ang lola na nakangiting nakatingin sa kanila. Ito na ba ang tinutukoy mong tumulong sa'yo, Lola? Mas mukhang akyat bahay pa itong... Hindi na natuloy ni Lucas ang sasabihin nang kurutin ni Isabela ang tagiliran niya. Aray, ano ba? Sinamaan ng tingin ni Isabela si Lucas. Ikaw, mas kriminal pa ang mukha mo. Kala mo naman gwapo. Nadala lang yata yan sa gluta at sabong pampaputi. Alis ka nga. Muling inalalayan ni Isabela si Lucita na natatawa sa kanilang dalawa ni Lucas. Nay, wag po kayong tumawa dyan. Masama ang ugali niyang lalaking yan. Yan ang apo ko. Sagot naman nito kay Isabela na kinatango niya. Opo, ang apo nyo. Natigilan si Isabela at dahan-dahang nanlaki ang mga mata kasabay ng pag-awang ng labi niya. Apo niyo po? Sino, Nay? Yung kamukha ni Dugong? Gulat na tinuro ni Isabela si Lucas, ngunit tinampal lamang ni Lucas ang kamay niya. Anong dugong? What is that? Hinila ni Lucas si Isabela at pilit yung pinaupo sa tabi ng upuan nito sa kainalalayan ng kanyang lola. Napasimangot si Isabela na makitang
Malayo siya sa matanda. Tatabi ako kay nanay. Ayokong tumabi sa'yo. Tumayo si Isabela, ngunit hinawakan lamang ni Lucas ang kanyang balikat at pilit siyang pinaupo. Manatili ka dyan. May kasalanan ka pa sa akin. Hindi mo ako dinalhan ng tanghalian ko. Talagang kaibigan ko pa ang tinawagan mo para hatiran ako? Bakit ka may number nun? Burahin mo yun mamaya. Masungit na saad ni Lucas at pinagsilbihan silang dalawa ng lola nito. Ikaw ang amo nitong si Isabela, apo? Abay, nang malaman na kasama ka namin na kumain ay nagpapareto sa akin. Ang sabi ko nga, gwapo pa sa amo niya. Hindi ko alam na iisa lamang kayo. Pagkukwento ni Lucita sa apo at natatawang tiningnan si Isabela na nabigla sa sinabi niya. Hindi inaasahan ni Isabela na sasabihin niyo ni Lucita sa apo nito. Kaya hindi maiwasang mamulan ni Isabela nang tingnan siya ni Lucas at sinamaan ng tingin. Anong reto? Saan mo natutunan yun? Asik pa ni Lucas. Napanood ko sa mga vlogs. Hindi ba at nagpapareto din si Lloyd sa'yo pero binara mo lang? Dinadamay mo kasi kami sa kamalasan mo sa love life, kaya hanggang ngayon di ka pa rin nag-aasawa. Ano pa bang hinihintay mo? Nakataas ang kilay na sabi ni Isabela at nagsimulang kumain. Ikaw, bakit? Handa ka na ba? Sabihin mo lang at gagawan ko ng paraan. Tila nabulunan si Isabela na sumagot ito. Nagulat si Lucita na agad naman binigay sa kanya ang tubig. Sabay silang tumingin kay Lucas na kalmado lang kumakain. Nagtaka pa nang makita ang titig nila. Bakit kayo nakatingin? Umiling si Isabela at bumuntong hininga. Iniisip niya na baka nagkamali lang siya ng dinig. Kaya kahit na imposible, dahil sabay pa silang natigilan ni Lucita. Napagtanto ko lang na pangit ka pa lang talaga kaya walang nagkakamaling lapitan at magtapat sa'yo. Sabi ni Isabela at muling kumain. Nasa isipin ni Isabela hanggang sa matapos. Pigil ang ngiti niya sa bawat subo ng pagkain. Paulit-ulit man niyang itatak sa isip na nagkamali lamang siya ng pandinig, ay napapalitan yun ng kasiguraduhan, lalo na at nakasimangot na nakatingin si Lucas sa kanya. Iiwas ito kapag kikindatan niya, ngunit babalik muli ilang minuto. Kindat ka ng kindat, may sakit ka ba? Abnormal. Hindi na naiwasan magsalita ni Lucas nang lumabas ang lola niya para magbanyo, kasama ang personal assistant nito na nagtatago lang pala kapag nagkikita sila ni Isabela. Dinilaan ni Isabela si Lucas, masaya sa naging reaksyon nito. Sus sir, gustong-gusto mo kaya na kinikindatan kita. May paiwas-iwas ka pang nalalaman, titingin ka naman ulit. Baka magustuhan mo na ako sir ah. May hirapat akong kunin ng loob ni Nanay Lucita. Nagsalubong ang kilay ni Lucas. Hindi na kailangan. Alam kong hindi niya ako magugustuhan dahil katulong mo lang ako. Kaya nga sir, diretso kasal na lang tayo. Gulatin natin pamilya mo. Tumatawang saad ni Isabela, saka siya muling kinindatan. Baliw, ubusin mo na nga yung pagkain mo. Supladong kumuha ng tissue si Lucas at hinarap ni Isabela. Tumingin ka nga dito. Nang hindi niya ginawa, dahil sa ginawang pagsubo, ay nagulat si Isabela nang hawakan ni Lucas ang ilalim ng upuan niya at hinila yun palapit dito. Hinawakan pa ang hita ni Isabela upang iharap sa kanya. Kunot ang noong pinunasan ni Lucas ang gilid ng labi ni Isabela. Kalat mong kumain, ayusin mo nga, para kang bata. Napangisi si Isabela matapos punasan ni Lucas ang gilid ng labi niya. Sir, may tatanong ako sa'yo. Sagutin mo ng maayos ha, seryoso to. Pilit pinapaseryoso ni Isabela ang muka at tinitigan si Lucas. Ano ba ang English ng bata? Naguguluhan kasi talaga ako. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Lucas. Hindi mo alam? Kala ko ba nag-aral ka sa inyo? With high honors ka pa niyan? Hinampas siya ni Isabela sa braso. Sagutin mo na lang kasi, sir. Bumuntong hininga naman si Lucas at tiningnan siya. Baby, sabi ni Lucas. Lumapad ang ngiti ni Isabela. Nilapit niya ang katawan kay Lucas. Ah?
Gusto mong baby na lang ang tawagan natin? Gusto ko yan, baby. Uwi na tayo. Baby, hindi na ako galit. Malakas na tumawa si Isabela pagkatapos kasabay nun ang pagpasok muli ni Lucita na nagtataka sa itsura ng apo. Anong nangyayari? Nawala lang ako saglit, naglalambingan na kayo. Pang-aasar nito sa dalawa. Naglalambingan ba kami sa lagay nito, Lola? Nakasimangot na sinamaan ni Lucas ng tingin si Isabela, ngunit hindi lingid sa kaalaman nito na nakikita ng dalawang babae ang pamumula ng tenga nito. It's either nahihiya o kinikilig lamang ito. Kaya hanggang sa ihatid ni Isabela ang lola ni Lucas sa sasakyan nito, ay hindi mawala ang kanilang ngiti habang nakatingin sa binata. Hindi may pagkakailang masaya si Lucita nang kasama silang dalawa ni Isabela. At Lucas, lalo na, at nakita nito na nagkakamabutihan na palang dalawa. Madali na lamang sa kanya na kumbinsi ng apo na pakasalan si Isabela. Mag-iingat kay Lucas, sinasabi ko sa'yo, huwag mong pababayaan si Isabela. Binalaan pa ni Lucita ang apo at paulit-ulit na sinabi na isama si Isabela sa lahat ng pupuntahan nito. Sa susunod nating pagkikita, ay may magbago na. Sana. Makahulugang sabi nito kay Lucas na agad naintindihan ang ibig sabihin nito pero hindi ng dalaga. Ano ang ibig sabihin ni nanay? Lumapit si Isabela kay Lucas. Pero nakakagulat, sir. Lola mo pala yun? Sa tagal ko nagtatrabaho sa'yo, di ko alam na may lola ka. Hindi ko din kasi siya nakikitang dumadalaw sa'yo. Sinulyapan siya ni Lucas at naglakad patungo sa sasakyan nito. Agad na sumunod si Isabela. She's living in Australia. Minsan lang umuwi kapag may importante kailangan dito. Hindi na siya hinahayaan ni Daddy na bumiyahe pa. Matigas lang ang ulo niyan at tumakas patungo dito ng isang araw pa. Napaawang ang labi ni Isabela. May pinagmanahan ka pala, sir. Ngayon ay hindi na ako magtataka. Ano ibig mo sabihin dyan? Umiling si Isabela saka pumasok sa kotse ni Lucas. Akala ni Isabela ay yun na ang simula na mababawasan ang pagiging abala ni Lucas sa trabaho. Ngunit nagkakamali siya dahil mas lalo pa nitong inabala ang sarili sa mga sumunod na araw. Na halos hindi na umuwi si Lucas sa bahay nito. Nakikita lamang ni Isabela si Lucas kapag maghahatid siya ng tanghalian. Bagaman, kapag naroon si Isabela ay busy naman ito. Nang araw ng Sabado ay nagulat na lamang si Isabela pagkababa niya ay agad niyang nakita si Lucas sa kusina suot ang kanyang apron. Sir Lucas, himala nandito po kayo. Lumapit si Isabela at nakaramdam ng kung ano saya nang makita si Lucas. Wala po kayong trabaho, sir? Ako na po dyan. Stay put, baby. Komendat pa si Lucas sa kanya nang akma niyang aagawin ng sandok dito. Bakit sir na ang tawag mo? Hindi ba't ang sabi mo, baby ang tawagan natin? Nakangising bumalik ito sa pagluluto at iniwan siyang nakanga doon. Tumaas ang kilay ni Isabela. Nakuha ang gustong ipahiwatig ni Lucas. Gusto nitong inisin siya ngunit matatalo kaya siya ni Lucas sa asaran? Lalo na at yun ang forte niya. At yun ang papel niya sa buhay ni Lucas. Ang lagi itong asarin at sirain ang araw nito. Nakalimutan ko, baby. Pasensya na, nasanay kasi akong tawagin kang sir. Malambing na sabi ni Isabela at yumakap pa kay Lucas na halos matuod sa kinatatayuan nito sa pagkabigla sa ginawa niya. Huwag ka magtampo, baby. Babawi na lang ako mamayang gabi. Napalayo si Lucas kay Isabela sa narinig. Anong pinagsasabi mo dyan? Layo nga, ang baho mo, di ka pa naliligo. Wala sa sariling inamoy ni Isabela ang kanyang sarili at pinaikutan ng mata si Lucas. Hindi naman. Bakit? Inaamoy mo ko? Manyakis ka talaga, sir. Makaalis na nga at ayusin ang sarili ko. Baka sakaling mahulog pa ang loob mo sa kagandahan ko. Paasik na tura ni Isabela at tinalikuran si Lucas. Magsabon ka ng mabuti at ubusing ibuhos ang pabango sa sarili mo. Baka sakaling maubos ang amoy mo. Magsabon ka ng mabuti at magpabango ka.
Para naman hindi ka mukhang mabaho. Pasigaw na tugon naman ni Lucas sa papalayong dalaga. Sira ulo. Kinikilig na sabi ni Isabela at ginawa ang sinabi ni Lucas. Bakit basa pa ang leeg mo? Lumapit si Lucas at kinuha ang tuwalya niya, akmang pupunasan nang maamoy ito. Sandali, pabango mo ba to? Kinuha ni Lucas ang kamay ni Isabela at yun ang ginamit upang hawakan ang leeg nito sa inamoy ang kamay. Bakit? Sinunod ko lang naman ang sinabi mo. Sabi mo magpabango ako. Ginawa ko na, kaya amuyin mo na ako. Nilapit ni Isabela ang katawan kay Lucas, ngunit lumayo ito sa kanya. Binuhos mo talaga? Abnormal ka ba? Pero ang baho mo pa rin. Sa sinabi ni Lucas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Isabela. Kaya na makita ni Lucas na lumilingalinga si Isabela at natuon ang atensyon sa mga tsinelas sa gilid, ay nanlaki ang mga mata ni Lucas na tumakbo. Kinuha ni Isabela ang tsinelas at hinabol ang binata. Anong mabaho, ha? Alam mo bang nag-effort ako para ubusin ang pabaho ko dahil sa sinabi mo? Tapos yan ang sasabihin mo sa akin ngayon? Sasamain ka talaga sa akin, Lucas Brent Sandehas. Sigaw ni Isabela habang hinahabol ito. Oh, my name suits you, baby. Bakit hindi natin palitan ang apelido mo ng apelido ko? Gulatin natin ang pamilya ko, baby. Natatawang saad pa ni Lucas na nagtago sa sofa nang itapon ni Isabela ang isang tsinelas sa kanya. Ngunit pag-ahon niya, doon ay ang pagtapon din ni Isabela ng isa pang tsinelas na tumama sa mukha niya. Isabela! Nakashoot sa pula mukha ni Sandehas. Perfect! Sigaw ni Isabela at sumuntok pa sa hangin. Napapikit ang mga mata ni Lucas nang masapula mukha niya. Tuod siyang nakatayo lamang doon at dinamdam ang pananakit ng muka. Pakiramdam niya ay nabali ang ilong niya sa ginawa ng dalaga. Ang galing ko. Sapul na sapul talaga. Tinalikuran ni Isabela si Lucas at parang walang nangyaring bumalik sa kusina. Mabuti na lang hindi plato ang nakita ko at natapon ko sa kanya. Kawawa naman ang baby ko kapag nabala ang ilong niya. Gulat na sambit ni Isabela nang maalala na natamaan ito sa ilong. Mabilis siyang bumalik sa pwesto ni Lucas ngunit nakita niya itong naglalakad pabalik sa kusina habang nakapaskil ang inis sa muka. Nakita ni Isabela ang pumumulan ng mukha ni Lucas. May plano ka bang sirain ang mukha ko? Inis na sabi nito at dinuro sa kanya ang tsinelas na halos tumama na sa labi niya. Tinulak ito palayo ni Isabela. Baka tumama sa labi ko. Baka maging first kiss ko pa yung tsinelas mo. Malditang tugon naman ng dalaga. First kiss? Anong first kiss? Nahalikan na kita nun. Kunot ang noo na wika ni Lucas na kinapula naman ng mukha ni Isabela. Hindi sinasadya yon. Aksidente lang ako nahalikan. Feeling mo naman. Ang init naman dito. Makaalis na nga. Maliligo ako ulit. Tumakbo si Isabela patungo sa kwarto niya. Nasa lubong naman ng kilay na sinundan siya ng tingin ni Lucas. Buong araw ay asaran at habulan lamang ang ginawa ni Lucas at Isabela. Sa pagiging abala nila sa isa't isa, ay hindi nila namamalaya na gumagabi na. Sinulit na ni Isabela ang araw na yon na makasama si Lucas dahil alam niyang magiging abala itong muli bukas. Kahit linggo ay may trabaho ang binata. Hindi ka na naman kakain? Tanong ni Isabela kay Lucas pagkababa niya kinaumagahan at nadatnan si Lucas sa sala na inaayos ang necktie nito. Nilapitan siya ni Isabela at inayos ito. Maaga ang meeting ko, I can't be late. Pakidalhan na lang ako ng tanghalian. Ayoko ng luto ni Kale, kaya wag mong subukan na tawagan siya. Kung bored ka, tawagan mo ko. Sabi ni Lucas. Napalabi si Isabela at inilingan lang ang binata. Para namang may oras kang dumaldal sa akin. Mabuti pa nga si Kale at Lloyd. Hindi na natuloy ni Isabela ang sasabihin nang maramdaman ng labi ni Lucas na tumama sa kanyang labi. Hindi pa siya nakabalik sa wisyon nang makitang wala na si Lucas sa harap niya. Napapadyak na lamang siya sa inis. Bakit mabilis? Lucas, bumalik ka dito. Hindi ako papayag na ganun lang kabilis. Hindi ko naramdaman ng labi mong walang giya ka.
Nakasimangot na sigaw ni Isabela bago narinig ang papaalis na kotse ni Lucas. Sana nilubos na niya. Idiniin niya sana para ramdam ko. Ganon. Babawi ako mamaya. Nayayamot na sabi pa ni Isabela na nabitin sa halik ni Lucas. Ngunit sa kabila nun ay nagulat din ang dalaga. Nagtataka siya kung bakit siya hinagka ni Lucas. Iniisip niyang baka nagugustuhan na siya nito. Ngunit napaka-imposible naman dahil alam niyang walang interes si Lucas sa isang katulong na tulad niya. Hay! Nakaka-stress talaga ang mga mayayaman. Iiling-iling na saad ni Isabela. Pagkarating ni Isabela sa kumpanya ni Lucas ay kaliwat kanan ang bumabati sa kanya. Mula nang pabalik-balik si Isabela sa kumpanya ng binata, ay nakaklose na ang mga empleyado doon. Hindi tulad sa nababasa niya sa libro na masasama ang ugali ng mga empleyado. Sa kumpanya ni Lucas, ay masasabi ni Isabela na mababait ang mga nagtatrabaho doon. Gumaganda kaya ta araw-araw, Miss Isa. Nakaka-unfair naman sa amin na natutulog pa ng maaga para magbukang tao pa rin. Sabi kay Isabela ng isa empleyado nang papasok siya sa elevator. Mas maganda ka pa nga dun sa babaeng kakasakay lang patungo sa opisina ni Sir Lucas. Pareho kayong maganda pero lumamang ka lang ng 5 paligo. Dagdag pa nito. Napatingin si Isabela dito. Nagsalubong ang mga kilay dahil sa pagtataka. Anong babae? Patungo ka mo sa opisina ni Sir Lucas? Aba, maiwan ko muna kayo. Babakuran ko ang amo natin. Bilisan mo, Miss Isa. Baka makapasok na yun. Sulsul pa ng empleyado at ng kasama nito. Tuloy ay halos takbuhin na ni Isabela ang opisina ni Lucas. Nakita ni Isabela ang babaeng may hubog ang katawan palapit sa opisina ng binata. Tinakbo yun ni Isabela kaya naabutan niya ang babae. Nang buksan ang pinto ng opisina, ay dinilaan ni Isabela ang babae, saka ito pinagsarahan ng pinto. Mula sa mga papeles na hawak, ay bahagyang nabitawan yun ni Lucas dahil sa marahas na pagbukas at pagsara ng pinto ng kanyang opisina. Isabela, pakidahan-dahan naman, masisira ang pinto. Pasinghal na sabi ni Lucas sa kanya. Ngunit imbis na pansinin ni Isabela si Lucas, nilakpan niya ito at mabilis na nagtungo sa DVD player na naroon. Nakangusong pinaandar yun ni Isabela at malakas na pinatugtog. Hindi dapat niya marinig na may tumatawag sa labas. Bulong ni Isabela habang nakatingin sa nagtatakang si Lucas. Ngunit nang tumunog ang telepono ni Lucas, ay tinakbo yun ni Isabela at siyang sumagot. Magandang umaga sa'yo, abala si Lucas ngayon. Miss Isa, pakisabi naman kay Sir Lucas na narito si Miss Cara. Nabosesa ni Isabela ang sekretarya ni Lucas. Luna, pabili daw ng Jollibee si Sir Lucas. Damihan mo dahil uubusin niya lahat ngayon. Gulat na napatingin si Isabela kay Lucas nang tampalin nito ang pangupo niya. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan? Anong Jollibee? Allergy ako sa pagkain nila. Masungit pa na sabi ng binata na para bang walang ginawa sa kanya. Kinuha ni Isabela ang folder sa mesa ni Lucas at hinampas ito sa ulo ng amo. Huwag mo kong susubukan. Baka ituloy ko ang ginawa mo kanina sa bahay. Umirap si Isabela at bumalik sa pakikipag-usap kay Luna. Pakisabi sobrang abala si Sir Lucas. Hindi siya tumatanggap ng bisita ngayon. Sige na, yung Jollibee huwag mong kalilimutan. Tumayo si Lucas sa isiping magtutungo ito sa pinto ay inunahan ni Isabela doon at hinarangan ng pinto gamit ang katawan nito. Sa lubong ang kilay, na tiningnan siya ni Lucas na makalapit sa mesa kung nasaan ang dinala niyang tanghalian nito. Nababaliw ka na ba? Patayin mo yung music. Tinuro ni Lucas ang DVD player na agad namang naintindihan ni Isabela. Bago pumunta roon, ay sumili pa si Isabela sa labas upang masigurong wala na roon ng babae. Kumain ka na dyan. Uuwi ako pagkatapos. Doon lamang nakaramdam si Isabela ng pagod sa ginawa niyang pagtakbo kanina. Naupo siya sa sofa at pinagkrus ang parehong braso. Ba't ko ba ginawa yun? Kung tutuusin, ay bagay naman sila.
Parehong mayaman, parehong may itsura, at higit sa lahat, nasa iisang mundo lang sila. Masakit man para kay Isabela ang isiping yon, ay hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili kay Kara. Kinakausap mo na naman ang sarili mo? May problema ba? Napansin ni Lucas ang pagiging balisa ni Isabela kaya tinabihan niya ito. Gulat na napalayo si Isabela at natatarantang tumayo at tiningnan si Lucas. May aasikasuhin pa pala ako, Sir Lucas. Dahil hindi ka pa tapos, ikaw na lang ang magdala muna niyan, sir. Sige po. Yumuko si Isabela at mabilis na lumabas ng opisina. Nagulat si Lucas sa naging kilos ng dalaga. Kaya nang pumasok ang sekretarya niya bitbit ang plastic ng Jollibee, ay napabuntong hininga si Lucas. Kainin mo na lang yan. Umuwi na si Isabela. Bumalik si Lucas sa pagtatrabaho. Salamat, Sir Lucas. Nga po pala, ang sabi ni Miss Kara kanina, ipapadala na lamang niya bukas ang pinapagawa mo sa kanya. Sabi naman ni Luna at akmang lalabas ng pigilan ni Lucas. Nagpunta dito si Kara? Bakit hindi mo pinapasok? May importante kaming pag-uusapan. Seryoso ang wika ni Lucas. Ang sabi ni Miss Isa, nang tumawag ako kanina ay abala daw po kayo at hindi tatanggap muna ng bisita. Sagot ni Luna na ikinatigil ni Lucas. Naalala niya ang naging reaksyon ni Isabela kanina pagpasok dito sa kanyang opisina. Yun ba ang dahilan ng malakas niyang pagpapatugtog ng musika at paglock ng pinto? Hindi maiwasang mapangisi ni Lucas na isiping nagsiselo si Isabela kay Kara. Ngunit nang kumprontahin ni Lucas si Isabela sa bahay, ay napapansin niya ang pag-iwas ni Isabela sa kanya. Kung lalapit man siya, ay gagawa ito ng paraan para iwasan siya. Ginawa niyang maaga ang uwi para kausapin ito, ngunit talagang porsigido itong umiwas sa kanya. Sa hindi niya malamang dahilan. Iniiwasan mo ba ako, Isabela? Tanong ni Lucas nang makita si Isabela na naglilinis sa sala na siyang bago sa kanya. Ang alam niya ay naglilinis lamang si Isabela kapag nakaalis na siya o wala sa bahay. Ngayon ay kahit naroon pa si Lucas ay nagsisimula na itong maglinis. Alam ni Lucas na isa yun sa paraan ni Isabela para iwasan siya. Bakit ko naman kayo iwasan, sir? Naroon na ang agahan mo sa kusina. Kung hindi ka kakain, sabihin mo na lang po para maayos ko. Iinitin ko na lang para mamaya. Hindi nakatingin si Isabela kay Lucas nang sabihin yun. Hindi nagustuhan ni Lucas ang pagbabagong yun ni Isabela. Lalo na at kapag naghahatid dito ng tanghalian, ay pinapaabot na lamang niya iyon sa sekretarya niya. Bakit mo pinapaabot kay Luna ang tanghalian ko kung ganon? Hindi mo ginagawa yun noon, Isabela. Ni hindi mo na ako pinipilit na kumain. Na siyang gawain mo araw-araw. Kapag masyado akong abala, ni hindi mo na rin ako kinukulit. Kunot ang noong saad ni Lucas. Nabigla si Isabela. Hindi niya inaasahan na mapapansin yun ni Lucas. Akala niya ay wala itong pakialam sa kung anong ginagawa niya para dito. Tinatamad akong kulitin ka, sir. Ang laki-laki mo na, nagpapapilit ka pa rin. Saka nagmamadali ako kaya silunan ang pinapaabot ko. At hindi ba ayaw mong kinukulit ka, sir? Nang itigil ko, nagrereklamo ka naman dyan. Gulo mo talaga kausap? Mga mayayaman talaga. Iiling-iling na tinalikuran ni Isabela si Lucas nang hindi hinihintay ang sagot nito. Inaamin ni Isabela na iniiwasan niya ang binata. Napagtanto niyang hindi dapat ganon ang pakikitungo niya sa kanyang amo. Hindi dapat siya maghangad pa ng sobra, lalo na at katulong lamang siya. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, hindi maaaring maging sila ni Lucas. Imposibleng magkagusto ito sa kanya. Sir Lucas? Nagulat si Isabela isang gabi nang pagbuksan niya na lasing ang kanyang amo. Uminom po kayo? Sino po naghatid sa inyo? Mabilis niya itong inalalayan at dinala sa kwarto nito. Pilit binubuksan ni Lucas ang mga mata upang tingnan si Isabela, ngunit nawala ang dalaga sa harap niya upang sandaling kumuha ng pampunas sa kanya at bagong damit. Ang ganda mo. Papuri ni Lucas kay Isabela nang bumalik din ito dala ang kailangan. Why are you so jealous with her? Kung pagandahan lang ay mas maganda ka, Isabela.
Nakangiting hinaplos ni Lucas ang pisngi ng dalaga at bahagya itong pinisil. Aray naman sir, kung ano-anong pinagsasabi mo, lasing ka na nga talaga. Magkubad ka at pupunasan kita. Bumuntong hininga si Isabela. Pilit pinipigilan ang sariling huwag madala sa sinabi ni Lucas lalo na at lasing lang ito. Sabihin mo yan kung hindi ka lasing, baka maniwala pa ako. Hubad na kasi. Pilit na hinihila niya ang damit ni Lucas ngunit ayaw nito. Wag, baka makita mo ang katawan ko. Bata pa ako at hindi pa ako handa sa gusto mo. Ate, wag po. Bahagyang tumatawa na sabi ni Lucas na ikinangiwi ni Isabela. Wag mo kong hahawakan, miss, baka magselos ang katulong ko. Silosa kaya yun. Natuod si Isabela sa sinabi ni Lucas. Gulat niya itong tiningnan. Ano nagsiselos? Hindi ako nagsiselos, kapal na mukha mo. Bumangon si Lucas at mapupungay ang matang tiningnan si Isabela. Kamukha mo si Isabela. Kambal ka ba niya? Sumimangot si Lucas kaya pigilang iting hinubaran ni Isabela ito. Ngunit pinigilan siyang muli ni Lucas. Sabihin mo kay Isabela na pansinin niya ako. Bakit niya ako iniiwasan? Kasalanan ko ba kung magandang lalaki ako at marami nagkakagusto sa akin? Saka hindi nagpunta si Kara sa opisina ko para magpapansin. May fiancé na yung tao, pinagsisilosan pa. Baliw talaga yung katulong ko na yan. Pero maganda siya. Kumawala na ang ngiti sa labi ni Isabela. Akmang tatalikod na para ibalik ang planggana, ay hinila siya ni Lucas sa bewang dahilan para mabitawan niya ang hawak. Lucas, ano ka ba? Natapon tuloy. Maglilinis na naman ako. Nakasimangot na kinurot ni Isabela ito sa tagiliran, ngunit nakatitig lang sa kanya si Lucas. Isabela? Napangiti si Lucas na makita ang pagtungo ni Isabela. Walang siri-seremonya na hinawakan ni Lucas ang batok ni Isabela at hinila ito para halikan ng labi ng dalaga. Sandaling natigilan si Isabela. Bagaman ilang sandali ay tinugon niya ang halik ng binata. Hanggang sa namalaya na lamang ni Isabela na pareho na silang walang saplot ni Lucas. Dahil sa nararamdaman ng dalaga, ay nagawa niyang ibigay dito ang nais. Dinadama ang haplos ng bawat isa at nagpadala sa sarap patungong langit. Hindi kami bagay. Hindi niya ako magugustuhan. Nagising si Isabela sa tabi ni Lucas. Hubot-hubad silang pareho. Masakit man ang katawan, ay nagawa niyang makatayo at lumipat sa kanyang kwarto. Lasing si Lucas. Lasing siya. At kapag nagising yun, isusumbat niya sa akin na pinagsamantalahan ko ang pagiging lasing niya. Iisipin niya pinipikot ko siya at peperahan lang. Umiiyak na sabi ni Isabela sa sarili. Paulit-ulit na tinatatak sa isip niya na hindi sila bagay ng binata at kapag nagising ito at nalaman ang nangyari ay paniguradong susumbatan siya. Kaya napagdesisyonan ni Isabela na umuwi na muna ng probinsya nila. Puno man ng luha ang mga mata, ay inayos ni Isabela ang kanyang mga damit. May pagmamadali ang bawat kilos niya. Umalis siya sa bahay ni Lucas nang hindi nagpapaalam dito. Ni hindi man lang nabibigyan ito ng sulyap, na hanggang ngayon alam ni Isabela na natutulog pa rin. Isa? Anong? Hindi natuloy ng titaanan niya ang sasabihin nang bumaba ang tingin nito sa hawak niyang bag. Napauwi ka. Sandali at tatawagin ko ang pinsan mo. Iwan mo ang bag mo dyan at ang pinsan mo ang kukuha. Ba't di ka man lang ba nagsabing uuwi ka? Sana nasundo ka namin. Inalalayan nito si Isabela at pinaupo sa sofa. Tinawag ni Ana ang anak upang kunin ang bag ni Isabela. Ate Isa, dito ka na po sa atin? Hindi ka na po babalik doon? Namimiss ka na po namin ng kalaro ko eh. Tsaka, matagal na din tayo na hindi nagkakalaro. Ang tagal mo pong umuwi. Sabi mo nun babalik ka agad. Nag-wait po kami ni Patricia. Sabi ng isa sa kambal ni Ana na si Trisha. Nang malaman ng kambal na umuwi ang tita Isa nila, ay agad na umuwi ang mga ito galing sa paglalaro sa kapitbahay nila. Umiyak pa nang makita ang paborito nilang tita. Pasensya na Trisha at Patricia. Kaya nagtagal si tita doon ay para mapaayos natin ang bahay. Hindi ba?
at gusto niyong may sarili kayong kwarto? Kaya nagtrabaho si tita para mapagawa ang kwarto niyo. Nakangiting hinaplos ni Isabela ang buhok ng dalawa. Kumain ka na ba? Kaya pala naramdaman kong gusto kong magluto ng sinigang dahil uuwi ka. Natatawang saad ni Ana. Napangiti si Isabela. Si Ana ang nag-alaga sa kanya nang mamatay ang magulang niya sa aksidente. Inaruga at tinuring siyang tunay na anak ng kanyang tiyahin. Ate Isa, may mga bisita ka? Mula sa labas ng bahay ay tinawag si Isabela ni Domi, ang kanyang pinsan sa pangalawang anak ni Ana. Mga bisita? Hindi pa nag-iisang oras na umuwi kaya may bisita ka na agad. Huwag mong sabihin na sinabadong at Ryan yan. Abay, ang lalakas ng pandinig ng mga ito na dumating ka ha? Iiling-iling na saad ni Ana kay Isabela na kinatawan na lamang niya. Tumayo si Isabela at lumabas ng bahay. Tama nga ang sinabi ni Ana. Dahil nakita ni Isabela ang 4 na lalaking naroon, kaharap ang tito at mga pinsan niya. Sinabi na kasing ayaw ni Isa ng payatot. Umalis si Isa na payat ka hanggang ngayon pag uwi ba naman niya ganun ka pa rin? Ekis ka na sa kanya, Ray. Nakangiwing sabi ni Mark na nakakatandang anak ni Ana. Tama, at ayaw din niya ng adik. Ikaw ba dong? Pogi lang inambag mo. Puro ka sigarilyo at alak, magtrabaho ka naman. Paano kung magiging asawa mo si Ate Isa na imposibleng mangyari? Anong ipapakain mo sa kanya? Bote ng alak. Aba, hindi kami papayag dyan. May pinag-aralan ka naman at may itsura. Subukan mo kaya magtrabaho sa malalaking kumpanya sa Manila. Sabi naman ni Domi na sinisipat pa si Badong. Patuloy lang ang dalawa sa pagsasalita habang natatawa lang si Tito Mike ni Isabela sa tabi ng mga ito. Ngunit alam ni Isabela na ganoon din ang sasabihin ng tito niya kung wala daw ng 2 anak nito. Habang si Lucas ay nagising na masakit ang kanyang ulo, namulatan niya ang sariling walang saplot. Kumunot ang noon niya at pilit inalala ang nangyari kagabi. Dahil siya ang tipo ng taong naaalala pa rin ang nangyari kahit lasing siya. At naalala niya naman agad ang nangyari sa kanila ni Isabela. Hinanap ng kanyang mga mata ang babae na nooy wala na sa kanyang tabi. Isabela, nasan ka? Bumunta ka dito. Paulit-ulit yung sinisigaw ni Lucas ngunit walang Isabela na dumating. Kaya tumayo siya at hinanap ito. Nakaramdam siya ng takot nang hindi niya ito nakita kahit anino nito sa loob ng bahay niya. Nasaktan siya at nanlumo nang buksan ang aparador ni Isabela at nakitang wala iyong laman. Hanapin niyo si Isabela. Alamin niyo kung saan siya nagtungo. 1 oras lang ang ibibigay ko para mahanap niyo siya. Kapag wala kayong maibigay na impormasyon, ay simulan niyo nang ayusin ang mga gamit niyo. Agad pinatay ni Lucas ang tawag, saka nag-ayos upang hanapin ang dalaga. Hindi siya papayag na tatakbuhan lamang siya ni Isabela pagkatapos may mangyari sa kanila. Paano kung may mabuo? Sumimangot si Lucas. Pinangako niya sa sarili na kapag nakita niya si Isabela, ay ikakadena niya ito sa katawan niya nang hindi na nito maisipang umalis pa. Ako na ang magdadala, Isa. Baka mabigatan ka. Nasa palengke si Isabela ng sumunod na araw. Sumama sa kanya ang 4 na lalaking nanggugulo sa bahay nila umagang-umaga pa. Sumakit ba ang kamay mo? Umiling si Isabela kay Ryan. Ryan, ako na. Hindi ba't bawal kang nabibigatan? Nakangising sabi ni Badong at kinuha ang kahon kay Ryan. May bali ang kamay ni Ryan kaya hindi ito maaaring magbuhat ng mabibigat. Ako na dito, Isa. Kami nang bahala sa mga dala mo. Ang ganda mo ay dapat na iparada sa buong bayan para malaman ng mga babae dito na hindi dapat silang nag-iinarte dahil may mas maganda sa kanila. Sabi ni Chris. Anong ipaparada? Marami na tayong kaagaw niyan. Lato na nga kayong kaagaw ko, dadagdagan mo pa. Nakangusong sabi ni Ray. Bumuntong hininga na lamang si Isabela at nanguna sa paglalakad. Dahil nasa cellphone niyang hawak ang kanyang atensyon, ay hindi niya napansin ang isang lalaki na sa kanyang harapan. Muntik nang mawala ng balanse nang pumalibot ang braso nito sa bewang ni Isabela. Hindi ka ba tinuruan kung paano maglakad? Tinuro ba sa school mo noon na mag-cellphone habang naglalakad? Natigilan si Isabela
nang marinig ang baritonong boses ni Lucas. Napatingala siya. Nanlalaki ang matang tiningnan si Lucas. Anong ginagawa mo dito? Hinapit ni Lucas ang bewang ni Isabela nang sulyapan ng mga lalaking nasa likuran nito. Bumaba ang tingin niya kay Isabela. Pinatakan ng halik ang ilong ng dalaga. Nandito ako para sunduin ka. Pero bago yon, mag-uusap muna tayo kung bakit ka umalis pagkatapos na nangyari sa atin. Asik ni Lucas at sinamaan siya ng tingin. Lalong nanlaki ang mga mata ni Isabela. Gulat na lumingalingas sa paligid, saka kinurot ang tagiliran ni Lucas. Manahimik ka, baka may makarinig sa'yo. Bitawan mo nga muna ako. At saka, wala na tayong dapat pag-usapan. Kumawala si Isabela ngunit ayaw siyang bitiwan ni Lucas. Lucas nga, bitiwan mo kasi ako. Masyado kang malapit. Singhal ni Isabela. Hoy, bitawan mo nga si Isa. Sigaw ni Badong at akmang lalapit ang mga ito sa kanila nang lumabas ang mga tauhan ni Lucas at hinarang sila. Mag-uusap tayo, halika. Hinila si Isabela ni Lucas patungo sa bahay nila. Agad nakita ni Isabela ang tita at tito niya na nakangiting nakatingin sa kanila. Tita Ana, hihiramin ko lang po. Tumango si Ana dito na kinahulog ng panga ni Isabela. Tita, pigilan mo po siya. Ayokong sumama sa dugong na to. Sigaw ni Isabela. Dinala ni Lucas si Isabela sa likod bahay nila. May kubo doon at tambayan ng mga pinsan niya, ngunit ngayon ay wala ang mga ito. Seryoso ang mukhang hinawakan ni Lucas ang bewang ni Isabela at binuhat siya paupo sa mesa doon. Binuka ang hita niya at doon ang malagi sa kanyang gitna. Nanlaki ang matang tiningnan niya ang braso ni Lucas sa magkabilang gilid niya. Bahagya pa siyang namula dahil sa posisyon nilang dalawa. Lucas, ano ba? Umayos ka nga. Tinulak niya ang dibdib nito, ngunit hindi natinag si Lucas. Bakit ka umalis? Bakit mo ko iniwan? Hindi pa ba sapat ang pag-iwas mo sa akin sa loob ng 3 linggo para umalis ka? Malungkot na tanong ni Lucas na kinatigil ni Isabela. Nakita niya ang lungkot at sakit sa mga mata ni Lucas na pinagtaka niya. Ano ngayon sa'yo, Lucas? Bakit big deal sa'yo ang pag-iwas at pag-alis ko? Bakit kailangan mo pa akong sundan dito at gawin to? Huwag mo akong paasahin sa bagay na imposible namang mangyari. Hindi ako ba to para hindi masaktan? Galit na turan ni Isabela. Masaktan? Bakit ka masasaktan, Isabela? Sabihin mo sa akin. Ano ang ibig sabihin? Natahimik si Lucas nang hampasin siya ni Isabela. Hindi mo pa ba nahahalata, Lucas? Na mahal kita? Ganyan ka ba kamanhid para hindi maramdaman yun? Ilang taon ko nang pinaparamdam sa'yo pero hindi mo pa rin nahahalata. Ang manhid mo. Halos manlaki ang mga mata ni Isabela nang sunggaban ni Lucas ang kanyang labi pagkatapos niyang magsalita. Wala sa sariling sinabayan yun ni Isabela. Pinalibot ang braso sa leeg ni Lucas at pinalalim ang halikan nilang dalawa. Hinihingal na sila na naglayo ang kanilang mga labi. Hindi mo pa rin ba nahahalata na mahal din kita? Pinapakita ko naman sa'yo araw-araw. Pero bakit hindi mo rin yun ramdam? At talagang iniwanan mo pa ako? Sinasaktan mo ang damdamin ko, babe. Malambing na hinaplos ni Lucas ang labi ni Isabela na kinaawang naman ito. Hindi makapaniwala si Isabela sa narinig mula kay Lucas. Pakiramdam niya ay tumalo ng puso niya, palabas sa katawan niya nang marinig mula dito na mahal siya ni Lucas. Masaya man, ay hindi mapigilan ni Isabela na mapaluha. Umalis ako dahil natatakot ako, Lucas. Natatakot ako na baka pagising mo, sumbatan mo ko na pinagsamantalahan ko ang pagiging lasing mo para pikutin ka o gamitin yun para pagkapirahan ka. Isang katulong lang ako, Lucas. Posible na yun na iisipin yung mga mayayaman. Isa sa dahilan na yung insecurities na nararamdaman ko sa sarili ko. Ang daming magagandang babae na nagkakagusto sa'yo. Umamin pa ang ilan sa sikat na TV show para mapansin mo. Ang ilan ay pinagawan ka ng kung anong mamahaling bagay na hindi ko kayang gawin at ibigay sa'yo. Umiling si Lucas. Hindi mo kailangang ibigay dahil kailangan ko nun, Isa.
Hindi importante sa akin ang material na bagay dahil ang mahalaga ay ang tunay mong nararamdaman at ang pagiging totoo mo sa sarili mo. Anong gagawin ko sa mamahaling bagay na binibigay nila kung walang pagmamahal akong nararamdaman para sa kanila? And babe, you are the most beautiful girl I ever met. Walang mas gaganda pa sa'yo, maliban sa magiging anak natin. Madamdamin at nakangiting wika ni Lucas. Kikiligin na sana si Isabela nang marinig ang huling sinabi nito. Anong anak? Umaamin ka palang anak na agad ang nasa isip mo. Hinaplos ni Lucas ang tiyan niya na kinabigla niya. Wala pa bang laman to? Sa pagkakaakala ko ay walang tapon yun. Nang maintindihan ni Isabela ang ibig nitong sabihin, ay agad niya itong binatukan. Walang ya! 2 araw pa lang may nangyari sa atin. Anong tingin mo? Mabubuntis agad ako? Ayoko pa! Wala pa nga tayong relasyon? Wala? May nangyari na sa atin pero wala pa rin? You are my girlfriend now. Supladong saad ni Lucas ngunit hindi nagpatalo si Isabela. Hindi pwede. Magiging girlfriend mo lang ako kapag napatigil mo na ang 4 na yun kakasunod sa akin at kakapunta sa bahay. Pinag-cross ni Isabela ang braso at tinaasan ng kilay si Lucas. Napanguso si Lucas at umirap sa kanya. Bakit hindi ka magsabi? Manliligaw mo yon. Hindi ako nagpapaligaw sa kanila, no? Saka sinabihan ko na sila na tigilan nila ako dahil wala silang mapapala sa akin. Pero matitigas ang ulo nila. Kibit balikat na saad ni Isabela. Tumango si Lucas at siniksik ang muka sa leeg ng dalaga. Pinalibot pa nito ang braso sa bewang ni Isabela. Kapag napatigil ko ba sila, sasama ka na sa akin pabalik? Bumuntong hininga si Isabela at hinaplos ang buhok nito. Bahagyang tumango pa. Depende. Maaaring oo, maaaring hindi. Paalam ka muna kay tita at tito. Pumayag na sila. Nagpaalam na ako kanina. Pumayag sila, tapos sabi nila, desisyon mo pa rin naman ang mahalaga. Dahil magiging akin ka naman. Sasama ka sa akin, syempre. Malaki ang kumpiyansa nito sa sarili, kaya napatawa si Isabela. Doon natulog si Lucas sa bahay nila. At hindi maiwasang may mangyari muli sa kanila, lalo na at magkatabi silang matulog. Ngunit kinaumagahan ay wala si Lucas sa tabi niya. Suot na niya ang sariling damit niya, na siguradong sinuotan siya ni Lucas bago lumabas. Ano, ayaw niyo pa rin? Sige, 3 milyon bawat isa sa inyo, tigilan niyo lang ang fiancé ko. Seryosong saad ni Lucas habang kaharap ang 4 na lalaking nanggugulo kay Isabela. Nagkatinginan pa ang mga ito. Unang lumapit si Ray at Chris. Sige, titigilan na namin siya. Malaking pera na to, mabubuhay ko ng pamilya ko dito. Sabi pa ni Ray na sinang-ayunan ni Chris. Nang marinig yun ni Ryan at Badong, ay dahan-dahang lumapit ang mga ito. Iniisip nila na makakakita pa sila ng mas magandang babae at kasintahan. Ngunit ang ganun kalaking pera ay mahirap nang makakita. Kaya mahirap din tanggihan. Mawi-withdraw nyo ang pera na yan pagkatapos yung pumirma ng kontrata. Nagpagawa ako, baka lokohin nyo ako. Legal to. Kaya kapag kayo nagpakita ng interes sa fiancé ko, ipapakulong ko kayo. Maaari kayong lumapit ngunit walang hahawak. Walang pagmapakita ng interes. Naintindihan nyo ba? Sabay-sabay na tumango ang 4 sa sinabi ni Lucas. Kaya pagkatapos pumirma, ibinigay ni Lucas ang cheque sa kanila. Nakangiting ibinigay ni Lucas ang kontrata sa attorney na nasa harap niya. At akmang babalik sa bahay nila Isabela nang makita niya ang dalaga sa hindi kalayuan. Nakakross ang mga braso at nakataas ang kilay. Nakangusong lumapit si Lucas ngunit tinalikuran siya ni Isabela. Hinabol niya ito bagaman sa hindi sinasadyang pangyayari ay nadulas siya sa buko ng nyog na naroon. Babe, sandali! Tumayo si Lucas at pinagpagan ang mukha niya. Saka tumakbo patungo kay Isabela na malayo na sa kanya. O Lucas, ano nangyari sa'yo? Pagkarating niya sa bahay ay nakita siya ni Ana na puno ng putik ang damit at muka. Tumama siya sa putikan ng madapa. Nadulas po, maliligo po muna ako.
Pumasok si Lucas sa kwarto ni Isabela at nakita ro ng dalaga na nakatalikod sa kanya. Babe, galit ka ba? Sinong hindi, Lucas? Binayaran mo ang mga yun para tumigil? Naglabas ka ng pera para lang dun? Ano nangyari sa'yo? Pagkaharap ni Isabela para sigawan nito ay natigilan siya dahil sa nakitang itsura ni Lucas. Imbis na magalit, ay malakas na tumawa si Isabela. Inis na nagtungo si Lucas sa banyo. Kakainis. Hindi ko naman alam na may buko ng nyug dun eh. Hanggang paglabas ni Lucas ay tumatawa pa rin si Isabela. Nakanguso lamang na niyakap ito ni Lucas mula sa likuran matapos kunin ang maliit na kahon sa bag na dala niya. Napatigil ko na sila kaya girlfriend na kita. Kinuha ni Lucas ang singsing sa kahon at sinuot iyon kay Isabela. Ito, magpapakasal ka na sa akin. Pupunta dito ang pamilya ko sa susunod na araw para mamanhikan. Gusto ko nang bumuo tayo ng pamilya, kasama ka babe. Hindi makapagsalita si Isabela dahil sa gulat. Namilog ang mga mata niya nang itaas ang kamay upang makita ang singsing mula doon. Magpapakasal na tayo? Hindi makapaniwala na tanong ng dalaga na kinatango ni Lucas. Ayaw mo ba? Malungkot na hinagka ni Lucas ang leeg ni Isabela. Tumulo ang luha ni Isabela at niyakap si Lucas. Paulit-ulit niyang hinagka nito sa labi, saka binuo ng muka sa dibdib nito. Magpapakipot pa ba siya? Lalo na at alam naman niyang mahal nila ang isa't isa. Magpapakasal ako sa iyo, Lucas Brent Sandejas. Umiiyak na sabi ni Isabela na bahagyang kinatawa ni Lucas. Pinunasan nito ang luha ni Isabela at matagal na hinagkan sa labi ang dalaga. Mahal na mahal kita babe. Asahan mong hindi ako magbabago. Araw-araw kitang mamahalin at lalambingin sa kwarto. Gagawin ko yon. At para makita mong hindi ako puro salita lang. Habang buhay na to babe. Malambing na niyakap pabalik ni Lucas si Isabela. Oo, habang buhay na Lucas. Mahal na mahal din kita. Masayang nagyakapan ng dalawa. Pinuno ng pagmamahal ang bawat salita. Pinaramdam sa isa't isa ang pagmamahal na deserve nilang pareho. Sa huli, ay natupad ang parehong hinihiling nila na mahanap ang kanika nilang kapareha. Dumating na ba siya? Kinakabahang tanong muli ni Lucas sa dalawang kaibigan. Tumatawang tinapik ni Lloyd ang balikat ni Lucas. Kabahan ka na pre, baka umurong na yon dahil masyado kang praning. Daig mo pa ang babae sa kapraningan mo. Kumalma ka nga, nasa labas na ang sasakyan niya. Kahit ganon ay hindi pa rin mapakali si Lucas. Gusto niyang siguraduhin na walang nangyari kay Isabela. Tiningnan ni Lucas si Cale. Tingnan mo sa labas. Kunan mo ng litrato para makita ko kung nandun siya. Sabay na tumawa ang dalawang kaibigan nito. Kahit ang mga taong nakarinig ay natuwa rin sa sinabi ni Lucas. Ngunit hindi pa nakakaalis sa pwesto si Cale. Nang tumunog ang kampana, tanda na magsisimula na. Mayos ka na nga lang dyan. Andyan na si Isa sa likod ng pinto. Ayusin mo ang sarili mo dahil baka kapag nakita ka ni Isa na ang pangit mo sa kasal niyo, baka takbuhan ka nun. Nakangising pananakot pa ni Lloyd. Nasayang-saya na makita ang reaksyon ni Lucas. Sa gitna ng pagtawa ni Lloyd, ay tinawag ni Lucas ang kanyang ina upang ipaayos ang kanyang taksido. Ayan, imposible nang tatakbuhan ka ni Isa. Ang gwapo-gwapo kaya ng baby ko na yan. Kinurot ni Eva ang pisngi ng anak habang maluhaluhang tinitigan nito. Ikakasal ka na anak ko. Ma'am, hindi na ako bata. Nakasimangot na saad ni Lucas. Umayos na ho kayo at maglalakad na ang bride. Sabi ng organizer, kaya bumalik na ang ina ni Lucas sa pwesto nito. Mula sa dahan-dahang pagbukas ng pinto, ay nakita ni Isabela sa malayo ang lalaking minamahal. Si Lucas. Na siyang nakatitig sa kanya na para bang siya lang ang nakikita nito sa oras na yon. Ang tito Mike at tita Ana niya ang naghatid sa kanya kay Lucas. Hindi maiwasang mapaiyak ni Isabela nang hawakan na ni Lucas ang kanyang kamay. Ilang taon, Lucas. Ilang taon kong tinago ang nararamdaman ko sa iyo dahil akala ko walang pag-asa. Wala akong mapapala lalo na at maraming nagkakagusto sa iyo. Magaganda,
matatalino, at mayayaman sila, na alam kong walang-wala ako. Anong laban ko sa kanila? Ang tanging meron lang naman ako ay ang tunay na nararamdaman ko sa'yo. Kaya kitang alagaan at mahalin ng buong buo. Yun lang ang kaya kong ipagmalaki sa'yo. Ngunit sino ang mag-aakala na makukuha kita sa ganon? Nagustuhan mo ko dahil palagi kong iniinis ang pagkatao mo at lagi kitang inaasar. Alam kong stress ka na sa akin, ngunit dahil mahal mo ko, nagagawa mo akong intindihin. Napagtanto kong patay na patay ka pala talaga sa akin at ganon din ako sa'yo. Babe, ilang oras na lang magiging asawa na kita. Kaya wag mong tatangkain na lokohin ako dahil ipapaitak talaga kita sa mga lalaking binayaran mo para layuan ako. Mahal na mahal kita ng sobra, Lucas. Madamdaming saad ni Isabela at dahan-dahang pinasok ang singsing sa palasinsingan ni Lucas. Napangiti ang binata at marahang napatango. Kinuha ang singsing mula sa kambal. Tinitigan siya ni Lucas sa kabahagyang bumuntong hininga. Paano naman kita lulukohin kung patay na patay ako sa'yo? Alam mo kung ano mangyayari kapag nagloko ang isa sa atin. Malaking pera ang mawawala sa akin kapag naghanap ako. Pang high school na yung anak natin in the future. Pero alam ko imposible naman kitang lokohin dahil sa buong buhay ko ikaw lang talaga ang minahal ko. Kung hindi ka dumating, sigurado ako magiging matandang binata ako. Humugot ng malalim na hininga si Lucas. Sa lahat ng babaeng nagpakita ng interes sa akin, ikaw ang natatangi kong gusto. Kakaiba kasi ang paraan mo. Halos pumuti ang buhok ko sa pangiinis at pangaasar mo. Ngunit kahit ganon, alam ko sa sarili kong ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa huli. Sa'yo lang ako luluhod at magdadasal gabi-gabi. Mahal na mahal kita. Isabela Buenafe Sandejas. Dahan-dahan din na pinasok ni Lucas ang singsing sa palasinsingan ni Isabela. Kinilig at natawa ang mga naroon nang maintindihan ang sinabi ni Lucas sa bandang huli. Napanguso si Isabela nang sabihin ng pare na maaari na siyang halikan ni Lucas. Inangat ni Lucas ang belo ni Isabela at walang seremonyang hinalikan niya ang dalaga na ngayon ay asawa na niya. Nagpalakpakan ng mga naroon nang masaksihan ang pagmamahalan ni Lucas at Isabela. Nasaksihan ng mga naroon kung paano isumpa at hiniling ng dalawa ang pagmamahal na matagal nang hinihintay. Kung paanong ang langit at lupa ay nag-isa at gumawa ng panibagong mundo. The End.